from Quezon City papuntang A. Bonifacio. So from A. Bonifacio, tawid tayo ng Tayuman. From Tayuman, labas tayo ng Manila towards Kapulong. Kapulong tayo? Or ano? Kanan ng Juan Luna. Juan Luna tayo. Tapos complaint area. Okay. Honorio Lopez. Oh, tama, Honorio Lopez nga. Okay. So, magmamanila tayo supposedly kahapon ng hapon na hindi natapos dahil umulan na malakas. So, meron tayong dalawang complaint area, Earnshaw, saka Quezon Street. So, tirahin natin. Pagdating natin doon sa may Tondo area, pa-join natin ng W10 para mas marami tayo. Okay? So, good morning. Andito po tayo sa Mabuhay Lane, parte ng Quezon City. Specifically, nandito po tayo sa Dapitan Street, no? Ito po ay isang Mabuhay Lane from QC going to Manila. So, inumpisahan po natin dito, meron tayong nadat na isang sasakyan na nakaparada sa sidewalk. So, it seems like wala pong driver. At mukhang matuto po ito. Atin toto muna, atin toto. Deliver na kasi kagabi eh. Hindi nga kapasok yung deliver. So, kagabi pa yan? Hindi po. Hindi nga umaga na pagdating niya. Hindi niya alam na may deliver ng bakal. Kaya dito muna pansamantala. So, hindi po natin alam na bawal po pumarada dyan. Ayun po yung traffic sign po natin, no? No parking po, Mabuhay Lane. Di ba, sir, pwede pa naman tawagin yung driver ko nandyan? Kung Pag wala, hindi pa lumalagpas na 5 minuto. Eh kaso, kanina pa po yan. Tinan nyo yung video doon. kakapasa ko lang sir eh. Hindi po. Pinapatawag po namin kayo sa guard. Nagsabi na rin po kami sa guard. Andiyan po yung video, makikita naman. Sino po ba driver? Ito po si ma'am. Golod! Wala pa 5 minutos, karating ko lang, timing ko lang sir. Wala. Tingnan natin sa video namin. Hindi naman po yung video nyo or oras nyo po. Oras po namin. Golod! Golod! Nasaan yung video niyan? Sinasabi niya, wala wala pa daw 5 minuto. Hindi pagkakaano ko sa lahat. Ayun po, ang long Mabuhay Lane, 24/7 po, no parking. Ayun po, may signage po tayo. Sa poste. Ay, ibig ko sabihin sir, ano ko lang. Di ba pwede patawag mo lang dyan yung driver? Hindi po, sir. Sir, tanungin mo yung buwan kung tinititigan lang ako. Nakikipagtitigan lang sa akin, nandun sa gate ko. Ganun lang sa akin. Kayo po, sa inyo po ba yan, ma'am? Sa bukay ma'am po. Ma'am, ayun po kasi yung signage natin. Mabuhay Lane po to. Ang tagal na pong Mabuhay Lane to. Kaya po hindi nyo napansin, kayo lang po yun kaisa-isang sasakyan na nakaparada po sa sidewalk. Yun po, parang may kapatid po kasi sa loob. Hindi ko makapark sa loob kanina, kaya dito. So, happy lang pero talaga sa- lumabas po, ipapark ko sana sa loob. Opo, pero kasi kanina dumating po kami, yung guard, apparently hindi po kayo tinawag kaagad. Tingit lang, tawagan po. Sa lahat ng oras po yun, konsiderasyon lang yun. Yun po yung pagkakamali nyo po doon. Na sa lahat ng oras, kailangan may 5 minuto. Ayun palang boss, oh. No parking, magkabilaan na, harap likod, oh. Okay lang sana kung secondary road, eh. Ang problema, Mabuhay Lane po ito. Wala naman may... No, there's no exemption. Private property nyo yan. Kung hindi po makapasok yung sasakyan nyo, hindi po kami ang mag-a-adjust para sa inyo. Dapat kayo po nag-adjust to make sure na yung engineer nyo po hindi nakaparada sa bangketa. So hindi po namin fault yan. Kung alam nyo naman pong may sasakyan dyan, edi sana hindi nyo po binalandra yung mga bakal sa bungad. Sana pinasok nyo, maluwag pa eh. Hindi po kami yung mag-a-adjust. Saka hindi po kami nagkulang paalala. Ayun na po. Malinaw naman po yung traffic sign natin. Okay, so mapapansin nyo, there is a yellow line. Marking po yan, indicating kung hanggang saan lang po sila pwedeng magtinda. So, ayan po. And here, meron pong signage that states this is part of a Mabuhay Lane, no parking. Skog! Skog! Di ba pinaalis natin yan, pinasok? Binalik na naman. Papel na naman siyang hawak ako. Yung resibo po na... Nandun sa asawa ko yung resibo niyan eh. Expired po. Papukuha lang po namin yan. March
5, 2025 until March 31 of 2025. Expired na po. Hindi, yung resibo, papapayad lang nandun sa hawak ng asawa ko eh. Hindi po ba ito yon? Dito yung binayaran niyo po ng March 5. Magpapayad pa lang. Expired po eh. Pakiayos niyo po. Sige po. Kasi expired. Sabihin ko na lang. Wala yung may ano na itong dati yun. So, since this is a Mabuhay Lane, we have no choice, no? Matitikitan natin to kahit na it's a emergency rescue vehicle. Eh, wala lang tayong means to tow this dahil masyadong malaki, hindi kaya na madala natin tow truck. So, we will issue them a ticket na unattended. Kasi may poste na dito eh. Bawas lang. Yan po yung mga tender. Tanggalin po yung ito. Yan po ito. Sa sunod ha. Kukumpis namin lahat ng sobra ha. Kahit po na sobra sa susunod. Kukumpis namin lahat. Ito po, tanggalin lang po ninyo. Pasensya na sir, pero kasi this is a Mabuhay Lane. Matagal na pong Mabuhay Lane to. Dapat bawal kung may nakaharang sa bangketa. Hindi, ang problema po natin yan, hindi naman namin malalaman kung ngayon lang po yan. Pero the point is, matagal na pong Mabuhay Lane to, so dapat alam niyo na kung hindi pwedeng harangan ng bangketa. I understand. Pero the problem is, nakaharang po sa sidewalk. Ganyan, sinasabi niyo po, government po kayo. So, kilala po kayo dito. Mamaya, ang kalalabasan po niyan, sasabihin, pagkapwa gobyerno, lagi na lang natin binibigyan ng konsiderasyon. Opo, I understand. Nonetheless, meron po tayong violation. Ba't wala ka plaka? Nasa? Wala kang kopya? Oo Oo nga, pero ang sasakyan kasi kahit photocopy, may dala kayong read. Kuya, wait lang. Huwag mo munang gagalawin. Kasi dapat Nasaan po yung plaka nyo? Nasaan ang papel nito o RCR? nasa ako. May lisensya ka. Wala lang. So, paano mo dinadrive yan? Di gasolina yan, di ba? So, paano mo dinadrive yan ng wala kang lisensya? At walang papel, walang plaka lahat. Problema po yan, kuya. Wala ka pang taillight. Saka ba umuwi? Ha? Laloma. Ano eh, Ala. tinutulak mo lang papunta rito yan? Hindi mo sinasakyan? Posible naman yan. Kuya, may problema po tayo dyan. Hindi kita mapapayagang alisin lang yan kasi walang plaka, wala kang lisensya, lahat wala. Alam ba ng amo mo na wala kang lisensya? Alam niya. Tapos pinapayagan ka magmaneho. Kami po si... Sino po driver niyo? Yung pong sa taas po, papawa ko lang po. Naiyan po eh. Hindi po sira. Sila po yung sila huli nagkakasakit po talaga po. Minsan din po kasi. Pasamahin nyo na lang po yung driver kasi Meron na lang po muna para may kami naman po ang matitechnical dahil nakaangat na po at Mabuhay Lane po to. Kami naman po ang magkakaproblema. Yung sisira talaga yung So, pasamahin nyo na lang po yung driver para makuha po kagad. Kayo, less than 5 minutes, patatanggal ko po yan. Hindi ko din kasi alam dahil Opo, pasensya na, pero sir, ayan po yung parking sign, no parking. Yun nga pinapaliwanag ko sa'yo kanina, any towing mechanism that is installed on the vehicle going beyond 5 minutes, considered towed na po yan. Kung lumabas po kayo before 5 minutes na may kadena po yan, pagbibigyan ko kayo, patatanggal ko. Yun nga lang po, 7 minutes na po bago kayo kaso lumabas. kasi rin, ang alam ko kasing pumubusina sa amin, truck ng basura kaya hindi ko naman nilabas. Pero boss, kahit na-truck ng basura, ayan po yung signage po natin, no parking. Tsaka coordinated po ito. Nag-coordinate po kami Pwede sa barangay. Saan ba dadalhin to? Sa Tumana, Marikina po. Pwede kayo sumama. Para hindi kayo mahirapan kunin. Hindi ang ano ko nga sana sir, baka pwedeng tikitan na lang para... Hindi, may ticket po talaga yan. Ang problema nga, yun nga po sinasabi ko, lagpas-lagpas po sa oras. Magkano na nga ulit yun? Hindi ko po masasagot yung exactong towing fee dahil meron po yan per kilometer. Pwede pa hintay lang, magsusot lang ako ng damit. Sir, hindi po pwede masyadong matagal, ha? Oo. Bigyan po kita 5 minuto. Aware na no parking po dito. Aware naman sir. O yun. Yun kasi ang pinaka-point dito. Kung aware po tayo na no parking, nag-coordinate naman po kami sa barangay, so alam po nila may operation. Sana maintindihan niyo po, hindi po kami papasok dito pag walang complaint. Ang problema, ang complaint po dito galing 8888. Ang 8888 po ay Presidential Complaint Hotline. Okay, so in less than 30 minutes, naubos yung mahigit 10 nating tow truck. Just goes to show na medyo marami-rami po mga naka-illegal parking dito.
And most of it are either nakapark sa kalsada. Well, actually, karamihan po nakasampa sa bangketa, and half of the vehicle is obstructing the road. So napakadelikado po yan para sa ating mga pedestrian. Tulad po nun sasakyan na isa, makikita nyo po, nakaharang na po yung sasakyan niya sa bangketa at yung nakausli pa po sa kalsada. So nawawalan po ng malalakaran ng ating mga kababayan, which in fact dapat ang sidewalk, it's meant for pedestrians.